Hello mga Mimay! So ito nga pala yung time na nanganak si Cookie at naloka kami kasi hindi namin inaasahan to. Sige na, ano yan? So ayan nga pala yung unang anak ni Cookie at nagulat kami na bigla na lang lumabas yan na hindi namin naasahan. Actually 12:20 AM yan. Kakauwi lang namin yan kasi kumain kami sa labas. Ayun nga, nagulat kami na biglang lumabas yung anak ni Cookie. Actually, hindi na siya mapakali nung time na yun. Napansin na namin na parang hinihingal siya, yung parang umiire, ganun, hindi na siya mapakali. Tapos gusto na lang niya dun sa kama ng anak ko. So sabi ko, parang manganganak na to. Kaya ayun, binantayan na namin siya. At buti na lang rin, nandyan na kami sa bahay. Parang inantay lang kami ni Cookie bago niya ilabas yung anak niya, ganun. Ang saya namin dyan kasi ang cute-cute ng anak ni Cookie. Tapos ayan nga, 2 AM na yan, naantay pa namin kung may lalabas pa siyang anak. Ayaw niyang mahiwalay sa amin, siguro sasaktan siya at nagle-label pa rin siya. Ayan nga, nag-improvise lang kami ng pens para sa anak niya kasi yung in-order namin, hindi pa dumating kasi hindi nga namin na-expect na mga anak na pala siya, ganun. Yung mga time na yan, inihimas namin yung tiyan niya, kino-comfort namin siya dahil siguro nasasaktan siya. Tapos sabi ko sa kanya, iiri mo yan ng bonggang-bongga, ganun, kasi diba ginusto mo naman yan, charot lang. Pero ang totoo, ako yung kinakabahan sa kanya na baka hindi niya kayang ilabas yung anak niya, baka masesaryan siya, yung mga ganun. Kaya nakaka-tense kasi first time namin magpaanak ng aso. At ayan na nga yung pangalawang anak ni Cookie. 3:07 AM na yan. Tapos akala namin wala nang lalabas. Akala namin isa lang yung anak ni Cookie kasi nga ang tagal masundan. Paidlip-idlip na kami ni Mr. niyan. Tapos si Cookie, ganun pa rin, sumisiksik pa rin sa amin. Ayaw niya mapag-isa, talagang dumidikit siya sa amin. Tapos nung lalabas na yung anak niya, kinakalabit niya ako. Tapos yun pala, nagulat ako nandun sa bukana ng ano niya, yung anak niya, ganun. Siyempre, ang mimay niya, nataranta na naman, ganun. Tapos ayun nga, nag-improvise lang kami ng suction kasi nga yung mga gagamitin nga sa panganak ni Cookie is hindi pa nga dumarating. Kaya hindi kasi namin na-expect na manganak na siya ng araw na yan. Your official ya, Lolo. Sino to? Number 2. Si Dos. Yun, nakadedy na, my love. Nakadedy siya. Ang galing ng baby ko. Galing ni Cookie. Nagsisenyas talaga mo. Talino ito si Cookie. Ganito. Botong. Ready ko ulit. Ito pa isa na ko. At buti na lang rin yung pagka-tense ko, nabawasan dahil nandito si Mr. at may katuwang ako. Dahil kung hindi, kung ako lang yan mag-isa, ay baka tumambling na lang ang mimay nyo. Ganun. Grabe yung lakas nito dumedi, oh. Grabe, oh. Galing naman ni Cookie ko, ah. Galing mo, Cookie. Very good. At 3:37 AM, lumabas naman yung pangatlong anak ni Cookie. Buti na lang talaga gumana yung mga improvise na suction namin dyan na ginawa ng paraan. Yung parang silicone na yan is dun yan sa feeding bottle ng pangpapi na inilagay ko sa injection na syringe para ma-suction lang yung mga excess na fluid sa bibig nila or sa nose nila. Tapos ayan nga, magugupit na tayo ng pusod nila. Urong-sulong pa nga ako dyan sa paggugupit ng pusod kasi medyo alanganin ako. Kasi nakaka-tense naman talaga. May nakakatakot na isipan. Hindi na yan. Ayun na. Pakan Pep. Hindi. Okay lang yan? Ayun o. Hindi. Sige lang. Sa paggupit pala ng puso ng papi, dapat magtitira kayo ng at least 2 inches para hindi siya sagad. Kasi pag nasagad nyo siya, magna-non-stop yung bleed daw nun. Tapos, magiging cause ng pagkamatay ng papi. Kaya be careful din kapag ikaw yung gugupit ng puso. Ganun. At ayan na ang nakakaloka. Ayan yung pang-apat na anak ni Cookie. 8:46 AM na yan. Umaga na yan. Akala namin wala na talagang kasunod. Kasi yung last is 3:37 AM pa ng madaling araw. Talagang antok na kami dyan. Halos parang bangag na kami sa puyat ni Mr. dyan. Nagulat kami na meron pa palang lalabas. Actually, akit na nga kami niya ng kwarto para matulog na kami. Gising na kasi yung anak kong babae niyan. Para siya naman yung magbabantay. Nagulat kami na lumabas na naman yung pang-apat na anak ni Cookie. Tapos yung placenta or inunan ng mga puppies, kinakain pala ni Mama Dog, kaya hayaan nyo lang silang kainin nila yan. At ito na ang mas nakakaloka. Ayan na, lumabas na yung panglimang anak ni Cookie. 8:54 AM na yan ng umaga. Talagang nagulat kami na may isa pa pala na anak siyang lalabas. Tanggalin mo na yan para hindi naman nakaisip-sip, na-block na yan, mi. Tanggalin mo na yan. Yan, ano.
Yung ilang. Wait lang, be. May isa kasang kapatid. So, ayan na nga. Yan na yung pinakalas na anak ni Cookie. Bali, 5 ang naging anak ni Cookie. Ayan na nga, natapos na siyang manganak dyan. Talagang pagod na pagod siya. Kita naman sa itsura, di ba? Pero sobrang proud na proud kami kay Cookie dahil ang galing niya. Lahat ng sinabi ko sa kanya, nung habang kinakausap ko siya, naiiri niya ng bonggang-bongga, ganon, sinunod niya. Ginawa talaga niya yung best niya as a mama dog. Talagang yung care niya rin sa mga puppy niya is nakikita mo talaga. 'Di ba? Ayan oh. Parang nagsisink in na sa kanya na ito pala yung mga anak ko, ganun. At kahit napuyat kami na halos talagang wala kaming tulog, worth it naman nung nakita naming maayos at malulusog lahat ng puppies ni Cookie at okay naman si Cookie. Ginawa ko tong video na to para i-documented yung panganganak talaga ni Cookie dahil unang-una, first time namin magkaroon ng babaeng aso, tapos first time rin namin magpaanak ng aso. So talagang memorable yung experience na to para sa amin. Tapos ayan nga si Coco, nagulat na lang siya nung umaga, ayan na yung mga anak niya, kaya parang naninibago siya na sino ba tong mga to, siguro ganun yung nasa isip niya, kaya sinisilip-silip lang niya, papasok siya tapos lalabas siya agad, tapos sisilipin lang niya, ganun, naninibago siguro siya na ito na pala yung mga anak ko, ganun. At buti na lang rin yung dog fence na yan dumating rin agad nung kinaumagahan kaya in-install agad ni Mister. So ayun lang, thank you for watching. Babush!